Conic sections pa din tayo, pero doon na tayo sa part ng parabola. To generate a parabola, the intersecting plane must be parallel to one side of the cone and it should intersect one of the cones. So for example, ito yung cutting plane natin. And then kung titingnan ninyo, so mukha naman siyang parallel sa isang side na to. No? And then siya ay nag-intersect nga sa isang cone lang. Bali pag nagka tayo sa ganyang way, ito yung form na magagawa niya. O mag-generate niya. No? So ito yun. Ito yung parabola natin. Yan, para siyang payu. So paano nga ba malalaman kung as an equation is parabola or hindi? So yan. So sabihin natin meron tayong general formula na nasa taas. So meron tayong ax square plus cxy plus dx plus ey plus f is equals to 0. And malalaman mong parabola siya kung ang a is equal sa 0. So pag ang a is naging 0, so ano mangyari sa general formula natin? So magiging 0 si a and then eliminate na itong x square na term. No? And then magiging ano na lang siya. So magiging c y square plus dx plus ey plus f is equals to 0. Yan. For example, meron tayong ganito equation. Meron tayong 3y square plus 44x plus 7y plus 4 is equals to 0. And then, if c is equals to 0, so ano mangyari? So magiging 0 yung c, and then yung y term o yung y square term is mawawala. So ang matitira na lang is si ax square plus dx plus ey plus f is equals to 0. Yan. For example, meron tayong equation na 2x square plus 44x plus 7y plus 4 is equals to 0. So ano nga ba yung definition ni parabola? So based dito, ang parabola daw is a locus of points which is equidistant from a fixed point called focus and fixed line called directrix. So di ba guys, sa circle kung tatandaan natin, di ba sa circle meron tayong center, no? And then sa center na yon ng circle, so siya yung fixed point. Pero dito guys, no, sa parabola, so iba naman yung fixed point niya, and then meron pa rin siyang fixed line called directrix. And then meron tayong case 1, which is a parabola is vertex niya is nasa origin or at 0, 0. So A, no? So meron tayong mga parabola that opening left or right. And then next, so ito yung x-axis natin and then ito yung y-axis natin. And then, hanapin na natin yung properties ng parabola. So first property ng parabola, meron tayong vertex. So ito yung turning point ng parabola and then nilagyan ko na siya ng legend which is yung blue dot, no? So yan, first case daw natin is nasa origin yung vertex. So yan, plot na natin yung vertex, no? And then sabihin natin, meron tayong focus na second property ng parabola. So ito daw yung fixed point in the parabola. So sabihin natin, andito si focus and then siya yung yellow dot. And then yung distance daw between them, isabihin natin A, no? And then, so syempre kung A, ang distance niya, so ang coordinates ng F or ng focus is A, 0. And then next, meron tayong tinatawag na directrix. So ito naman yung fixed line ng parabola. So ang legend niya is yan, yung vertical na line na violet. So ito yon, no? And then yung distance between the vertex and then the directrix is A pa din. And then sabi dito, it must have no intersection with the parabola itself. Yeah. For the equation of the locus or ng parabola, so ito yung parabola natin, no? For example, yan lang. So mag-select tayo ng random points anywhere sa kanya. So sabihin natin, andito siya, so point P, so ang coordinates niya is x, y. And then yung katapat niya, isabihin natin x coordinate niya is, yun nga, yung negative a, and then y din, no? And then, yan, sabihin natin, yung distance between Q and P is equal lang sa distance between F and Q. Nasaan ba yung F? So ito yung Q and P, and then ito yung P and F, no? So yan. Yung distance na between them is equal. So diba guys, kasi ganun yung definition ng parabola. Kahit saan dyan point na yan, so dapat equal sila lagi. So basta ang pagkaka-distance mo or paghanap mo ng distance from directrix papunta dito sa sa parabola is laging horizontal, no? And then dito, yan, pag ganun lang. Padiretso lang sa focus. And then next, so ito yung equation natin, no? Kasi saan ba ito nang galing? So ito galing sa distance formula which is d is equals to x sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1. So yun, doon siya nang galing. And then, ano pa? So pag sinubstitute natin yung mga values, so diba ito yung sa QP, ito yung 0.1 natin, and then ito yung 0.2.
So, yan. Sinubstitute lang natin mga values. So, kaya siya naging ganyan. And then, para mawala yung square root. So, square both sides. No. And then, yan. To simplify, so, yan. Ang ginawa natin, so, ito, x plus a square, dinistribute lang natin yung exponent. And then, ito, naging 0. Yan, wala na yan. And then, ito, dinistribute lang natin yung exponent ulit. And then, ito, naging y square lang din siya. And next, ang nangyari is transpose natin yung mga values na to except sa y square. And then, na-transpose natin siya. So, yan. Meron tayong mga similar terms which is pwede natin ipag-combine. So, ito, plus ito ay magiging 0. And then, 0 na yan. And then, a square minus a square is 0 na lang din. And then, yan. So, matitira is 2ax plus 2ax is equals to y square or ganyan na lang, and then pwede natin siya pagbaliktarin or magiging y square is equals to 4ax. So, ito yung standard form ng parabola kung saan yung vertex niya is nasa origin and it should open left or right. Yan. Paano ba malalaman, sir, kung ang parabola ba must open to the left or to the right? So, malalaman mong open to the left siya or to the right, depende dun sa value ng a niya or dun sa sign ng a. So, kung a is greater than 0 or positive value, so it must open to the right. So, parang ito lang, no? And then, kapag a is less than 0 or negative value, so it opens to the left. So, or pag ganito, yung itsura niya. So, for example, meron tayong ganito equation, meron tayong y square is equals to 8x, no? So, kapag ganito, guys, diba, tatandaan na yung standard form ng parabola, kapag ang vertex is nasa origin and opening to the left or to the right. So, yan. So, meron tayong y square is equals to 4ax. So, para makuha lang si a, so ganito lang ang technique. So, 8 is equals to, ano? So, diba ito yung katabi ng x, and then yung katabi ng x dito is 4a. So, gawin lang natin 8 is equals to 4a. And then, para makuha na lang si a, so, pagbalik rin natin. So, multiply both sides by 1/4, no? So, para maging si a na lang matira dito sa left equation. So, magiging a is equals to 2. So, yan. So, ibig sabihin nun, a is equals to 2. Ibig sabihin lang nun, guys, no? Na opens to the right. Yan. Next property ng parabola, meron tayong tinatawag na axis of symmetry. So, itong line down na to is, it divides the parabola into two equal parts. So, meron siyang legend na horizontal na violet na line. So, ito yon. And then, kung titingnan ninyo, mabuti, so, dinivide niya nga yung parabola into two equal parts and nag-pass through talaga siya sa vertex and then sa focus. Sa may vertex natin. So, ito yon. And then sa focus. No? So, yun. Tama naman. And then, next, meron tayong tinatawag na latus rectum. So, ito daw yung chord na kung saan perpendicular daw siya sa axis of symmetry. Pangalawang condition. So, dapat daw, it must pass through the focus. So, ito yon, no? So, ito yung latus rectum natin. And then, yung length niya daw is equal sa 4a. So, kung ang a natin is, sabihin natin equal sa 2. So, ang length natin is equal sa 4a. Or 4 times 2, magiging 8. So, yun, ganun lang. And then, next, yung ano naman natin, endpoints naman natin ng latus rectum is yan. Example number 1, sketch the graph of the equation 2y squared minus 32x is equal to 0. And then guys, no, sa form na yan, hindi natin agad malalaman yung, yung vertex niya, and then yung kanyang, a. So, bakit ba mahalaga si a, sir? O, sige, tingnan natin kung bakit. So, gawin natin, i-copy natin si equation dito, and then next, i-transpose natin si 32x, no? So, pag transpose natin siya, magiging 2y squared is equals to 32x, and then mukha na siyang standard form ng parabola. Pero, ang problema lang is, yung y square is merong numerical coefficient na 2. So, para mawala siya, or maging 1 na lang siya, ang gawin natin, times natin both sides by 1/2. So, pag times natin siya both sides by 1/2, magiging y square is equals to 60 na lang. No? And then, guys, sa form na yan, so, ibig sabihin lang nun, ano yung vertex natin? So, yan, sa form na yan, meron tayong vertex na 0, 0. And then, next. Sa form na yan, no, makita natin yung a din. So, from the equation, so makita natin na yung 16 is equal saan? Sa 4a. Or 4a is equals to 16
And then, para makuha na lang natin si A, so multiply both sides by 1 over 4. So, pag tinamis mo natin siya both sides, magiging A is equals to 16 over 4, magiging ano na lang siya, magiging 4. So, A is equals to 4. So, bakit mahalaga si A, sir? Sige, tingnan natin. So, dahil positive siya, or positive value si A, so open to the right yung magiging parabola natin. And then next, so yung vertex natin nga is 0, 0 or nasa origin. And then yung focus natin, paano natin malalaman? So diba guys, kung tatandaan natin, yung focus natin, ang layo niya is gano'ng kalayo? Ang layo ng focus kay vertex is A. Tama diba? So yan, ito yung vertex natin, ito yung focus natin. So ang layo niya is A. Pero diba guys, meron tayong value ng A which is 4. So ibig sabihin, 4 ang distance between the vertex and then the focus. So yun, kung ganon, so ang coordinates ng natin, ng focus natin is equal sa 4, 0. So yan, meron na tayong focus. Next, ang hinahanap naman natin is si directrix. And diba guys, kung tatandaan, yung directrix ay nasa bandang likod ng parabola. So guys, diba kung ito yung vertex natin, and ito yung focus, so dapat nasa kabilang banda si directrix. Kunyari, andito si vertex, and then ito si focus, so dapat andito si directrix. So yun. And then, kung ito sa directrix, tapos ang distance daw from vertex to directrix is ilan? So, A lang din. And then guys, yung A natin is equal sa 4 ulit, no? So, ibig sabihin, andito siya sa 4. So, nasa siya, negative 4 siya. So, meron tayong negative 3, negative 2, and then negative 1. So, itong line na to is nag-intersect saan? Sa x-axis. So, ibig sabihin, equation niya ay x is equal sa equal sa kung saan siya nag-intersect. So, nag-intersect siya sa negative 4. So, x is equals to negative 4. So, ito na yung natin. Equation ng directrix, no? Yan. Next na hanapin is si axis of symmetry. And then, ang axis of symmetry natin is nasaan ba? Nasaan banda? So, ito yun. No? And then, guys, yung equation niya is So, meron tayong y, kasi sa way siya nag-intersect, is equals to 0 or x-axis na lang. So, yan. So, walang problema kahit alin dyan sa dalawang yan. So, yan. Next na hanapin ay si latus rectum endpoint. So, saan muna ba si latus rectum nakaplat? So, okay, plot muna natin. Di ba dito siya banda? So, yan. And then, para mahanap yung endpoints niya, so, ito yon. And then, meron tayong formula para sa kanya. Tama, di ba? Pero, guys, huwag nang gamitin itong formula na to kasi baka marito lang kayo. And then, gamitin nyo pa sa ibang form, no, ng parabola. Yan. Para hindi kayo mahirapan, tuturuan ko kayo ng technique, no? So, yan. So, kung tatandaan ninyo, so, yung haba ng latus rectum natin is equal saan? So, meron tayong length is equals to 4 times 8. So, kung A natin is equal sa 4, so, ibig sabihin nun, yung haba ng buong ito is 4A daw, no? And then, kung A daw ay equal sa 4, so, equal si itong buong to. So, itong buong to ay equal sa 16. Or 16 siya kahaba. So, kung 16 to kahaba, itong buong to, so, gano'ng kahaba itong kalahating to? So, ito ay 8 na lang. Tama, di ba? And then, ito ay 8 din. And then, para mahanap tong coordinates na to, itong mga points na to, so, ang technique ko, guys, ganito. So, kung titignan ninyo, simula sa 4, 0, ang i-move mo, pataas is 8. And then, pababa naman is 8 din. So, paano kaya yan, sir? So, sige. Plot muna natin si ilagay muna natin si 4, 0. And then, guys, ano bang magagalaw sa kanya kapag umangat tayo? So, di ba ang magagalaw sa kanya ay si y. So, ang gawin natin, itapat natin sa y yung 8. Sige. Ganito yun. So, 4, yung x, and then yung 0 yung y, itapat natin si 8. No? And then, guys, para malaman ko anong operation ang gagamitin natin, no? So, ganito. So, pag pataas, plus, and then kapag pababa, minus. So, yan. So, dito tayo. So, dito tayo nagsimula sa 4, 0, and then nag-move tayo ng 8 pataas. Ibig sabihin, mag-add tayo ng 8, no? Sa y. Magiging siya? 4
comma, so 0 plus 8 is 8. So, tama kaya? So, ito yon, no? And then next, tayo naman natin yung sa, yung dito sa babang to. So, siya ay nag-move sa y pa din. So, yan. Pero pababa na. So, gagawin natin is 4, 0, minus 8. Or magiging 4, comma, negative 8. So, itong technique na to is magagamit mo siya sa ibang, sa ibang conic sections din. So, yan. Tatandaan. Yan. Case 1 pa rin tayo, pero ang parabola natin is mag-open upward or downward. So, yan. Ang standard form ng parabola na nag-open upward or downward kapag ang vertex ay nasa origin, so ganito. So, meron tayong x square is equals to 4ay. And then, kung tatandaan nyo guys, no? So, diba, ito yung standard form ng opening left and right. So, meron tayong y square is equals to 4ax. So, parang nangyari, nagkabaliktad lang ng pesto si y and then si x. And then guys, kung tatandaan, kapag y ang naka-square, so pa-left yan, o kaya pa-right. Tama, di ba? And then pag pa-x naman, it's either upward or downward. So, yan. So, masabi mo daw na yung parabola is opening upward or downward kung ang a is greater than 0. Or sabihin natin, positive values, no? And then, opening naman siya downwards, no? Kung ang a is less than 0. So, ang vertex natin is nasa origin. Kasi, yun yung case 1 natin. So, yan. Ito yun. And then next, meron tayong focus, no? So, nasan kaya yun, sir? Malalakit kaya yun sa y o sa x-axis? O, sige. Balikan natin itong equation na to. So, meron tayong y square is equals to 4ax. So, di ba guys, ang alam natin, kapag ganito equation, so mag-open siya left or right. So, ibig sabihin, yung focus niya dapat is nandito, no? Kung opening to the right siya. And then, ito yung vertex, and then, andito yung focus. Tapos, opening to the left siya. So, guys, tingin nyo kaya kapag opening up and down. So, nasa kaya banda yung focus? So, syempre, nasa y-axis, no? Okay, so yan. So, yung focus natin is malalocate or ang distance niya from the vertex is a pa din, no? So, therefore, ang coordinates ng focus natin dito is 0, a. So, yun. And next, for the directrix, so, paano yun? So, guys, kung tatandaan natin, so, kung a to kahaba, o a, yung layo ni focus kay vertex, so ganun din, no? Si directrix, guys. So, kung a to, a din to. So, yan. And then, ibig sabihin nun, so, yung tick mark dito is negative a. So, paano negative a, sir? Yan, for example, sabihin natin, ang a natin dito ay 4, no? So, ibig sabihin, ang tick mark is 1, 2, 3, 4. So, ito yung 4, no? So, kaya siya naging 0, negative 4. So, kasi nag-move ka ng 0 values sa x and then 4 values sa y. And then, dito naman, kung 4 to, so dapat, ilan to? So, negative 1, negative 2, negative 3, and then, yan, negative 4. And then, for the directrix, no? So, saan ba siya intersect? So, di ba nag-intersect siya sa y-axis? Or parang yan. Tumama siya doon. Para hindi malito. So, yan. So, meron tayong y. Bakit y? Kasi doon siya nag-intersect, no? So, ang equation ng directrix is y is equals to kung saan siya nag-intersect. So, meron tayong yan, negative a. So, y is equals to negative a. So, yan. Ganun lang kadali. So, kaya siya naging y is equals to negative a. So, next. For the axis of symmetry, so guys, tingin nyo kaya, nasan dyan yung line na kung saan tumama kay focus and then kay kay vertex. And then, hatiin niya yung parabola into two equal parts. So, di ba yun yung definition ng axis of symmetry? So, nasan kaya yun? So, itong line na to, no? And then, guys, kung titingin nyo mabuti, saan ba siya nag-intersect? Sa x-axis.
x-axis, and then sa banda, sa x-axis siya nag-intersect talaga. So, sa x is equals to 0. Or, sabihin natin, y-axis na lang. So, ito yung magiging, sagot niya. X is equals to 0 or y-axis. And then next, for the latus rectum, so, paano kayo mahanap, sir, yung, yung coordinates niya, yung endpoints. So, yan. So, tatakal ko na lang din, no, kung paano natin gagawin or kukunin yung latus rectum using our method na tinuro, no. So, yan. Case number 2. So, paano kaya yun, sir, kapag ang vertex ng parabola is wala sa origin? Or sabihin natin, pwedeng nasa quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and then quadrant 4. So, paano kaya yun, sir? So, yan. Kung tatandaan natin, di ba, ang standard form ng parabola kapag mag-open upward or downward, meron tayong x square is equals to 4ay. Kapag left or right naman, so lagay natin. Kung left or right, so meron tayong y square is equals to 4ax. So kasi guys, no, ito yung standard form ng equation ng parabola kapag ang vertex is nasa HK. So yan. So sige, try natin. Paano kaya, sir, pag ang origin or ang vertex is nasa origin? So, try natin i-substitute yung mga values dito sa na to. Sa equation na to, no? So, ano kayo nalabas dyan? So, magiging yan? So, y minus 0 square is equals to 4a times x minus 0. So, magiging yan? So, y minus 0 is equals to y or y square na lang. And then, 4a times x minus 0. So, magiging x na lang siya. So, yan. So, tama, di ba? Ito yung standard form ng parabola kapag ang vertex is nasa origin. So, next. So, kapag opening upward or downward naman, so meron tayong x minus h square is equals to 4a times y minus k. So, yan. For example, no? So, yung vertex natin daw is nandito. And then, yung focus naman is nasa bandang dito. So, ano kayang gagawin natin para makuha yung coordinates ni focus? So, paano kayang vertex ni focus? So, kasi guys, kung bakit siya naging ganyan, so ganito yon. So, ang initial natin na coordinates is hk. So, ang x natin, ang x coordinates is si h, and then ang y is si k. Tama, di ba? And then, kung mag-move tayo pataas, ano ba yung nagalaw mo? Or ano ba yung magagalaw kapag nag-move tayo pataas? Siyempre, ang magbabago ay si y. Tama, di ba? Kasi aangat tayo eh. And then yung h, hindi siya magbabago. Tama, di ba? And then, ang gawin natin, so ganito. So, h, comma, so k, tapos, plus a. Bakit plus a, sir? So, kasi nag-move tayo ng, a units. So, parang ganito, guys. No? For example, sabihin natin, andito tayo sa 1, 1. Tapos, ang a, isabihin natin 2. So, ano kaya coordinates na ito? Bago. So, di ba nag-move tayo ng 2 sa y? So, gawin lang natin. So, 1 plus 2. No. So, ipa-plus natin siya sa y coordinates. Kaya magiging, ano yung bagong coordinates natin? Magiging, yan? Magiging 1, 3. So, ganun lang. And then next, so ito na yung parabola natin. And then, saan kaya yung natin? Yung directrix natin? Saan kaya malalocate? So, dito siya banda. So, yan. Tatandaan, yung distance ni vertex papuntang focus is laging equal lang sa distance from vertex papuntang directrix, no? And then next, ito naman axis of symmetry. Hindi na siya sa y-axis or x-axis. Example number 2. Construct the graph of the equation x squared minus 6x minus 12y minus 51 is equals to 0. And then guys, kung titignan niyo mabuti, yung equation, hindi niyo agad makuha si A. Tama, di ba? And then hindi niyo malalaman kung nasan yung vertex. So, ang pinakauna natin kunin is si vertex muna and then sunod si A. Bakit ba mahalaga si vertex, sir? Hanapin muna natin si HK and then si A. So, kasi guys, pag nahanap na natin to, so madali na lang siyang i-plot. So,
So, yan. Try natin. Yan, based sa equation na given sa atin, so hindi natin agad makuha si A, tsaka si vertex. So, paano kaya yun? So, ano kayang standard form ang magiging kakalabasan yan? Or saan natin kaya yan itatransform? Dito kaya? For A times Y minus K. Or dito kaya? It's equals to 4A times X minus H squared. O ba't may square dito? So, yan. So, ibig sabihin, no? Ito yung gagamitin natin. Bakit kaya? Kasi, ang may square natin is si X. No? So, yan. So, next. So, transform the equation into X minus H squared is equals to 4A times the quantity Y minus K. And then, i-copy muna natin si equation dito. And then, next, ang gagawin is, i-group muna natin yung mga similar terms. So, ang similar terms lang naman is si x square and then yung 6x. So, yan. And then, next natin gawin is i-move natin sa next equation or sa right equation si 12y and then negative 51. So, magiging ano siya? So, magiging positive 12y na siya and then plus 51. So, kung titingnan nyo mabuti, kamukha na ba siya ng gantong form? So, medyo malapit na, no? Completing the square. So, yan. So, ganito yon, no? So, gawin natin x square minus 6x is equals to 12y plus 51. So, di ba para maging square to or perfect square itong term na to, so, ang i-add natin ay, ano? So, sige. Gamitin natin yung formula. So, di ba ang c is equals to b over 2 square or magiging ano yan? Ayan, 6 over 2 is equals to 3. Tapos, 3 square is equals to 9. Yan, plus 9. And then, plus 9. So, di ba guys, bakit tayo nag-add ng plus 9 sa dito? Bakit ba tayo nag-add na dito ng plus 9? Di ba, hindi naman natin siya kailangan gawing perfect square. So, say guys, no, ang rule is kung ano yung in-add mo dito sa left equation, so dapat ganun din, no? Sa right equation, para equal pa din sila. And then next, so kung na-complete na natin yung square, so, ganito. Gawin natin, yan. Simplify natin, no? Bali, ito yon, no? Ina-compute natin. And then, kapag sinimplify siya, so, magiging ano yan? Magiging x minus 3. Tama, di ba? Square is equals to 12y plus 60. Okay. So, yan. So, siya naging ganyan. And then, ano pang pwedeng gawin? No? So, kasi itong left equation or left side na equation, so, okay na. Medyo kamukha niya na yan. Pero ito guys, no? So, hindi pa to ganun ka-simplified. So, ang ginawa lang dito is, guys, finactor out natin yung 12. No? Kasi, kapag yung 12 is dinistribute natin sa y plus 5, so, same lang din naman yung value niya. Tama, di ba? So, 12 times y, so 12y plus 12 times 5, so magiging 60. So, yan. So, nilabas lang natin si 12. So, guys, kung titingnan mabuti, so, kamukha niya na ba? Yung equation natin, or itong form na to. So, okay. Yan. Okay na tayo. Pero, ang pinaka-instruction is construct the graph. So, ibig sabihin, hindi pa tayo tapos, no? So, yan, kung titingnan nyo mabuti, so, h natin and then ang k is equals to, So, yan, si a muna palang hinahanap. So, para mahanap si a, so, equate lang natin si 4a sa 12. So, magiging yan? So, 4a is equals to 12. So, para maging a na lang yan, ang gawin natin is, i-times natin both sides by 1/4, no? So, pag times natin to ng 1/4, magiging a na lang to, and then ito magiging, so 12 over 4 magiging 3. So, yan. So, meron na tayong a, and then next. So, ibig sabihin lang nun, open, upward siya. Or mag-open yung parabola, upward. And then h is equals to, 3. Tama ba? So, kasi dito, ang nakalagay is x minus 3. So, ang ginawa lang is alternate lang yung sign. So, kaya siya naging positive 3. And then yung k is equals to
Yan, negative 5. So, dito siya nanggaling. Yan. So, yan. Given na tayo ng vertex. So, ang vertex natin talaga is, di ba, HK yun. So, ang vertex natin is nasa 3, negative 5. So, yan. Sige, sulat natin dito. Vertex is at 3, negative 5. So, ipalitan natin si vertex. So, vertex is at 3, negative 5. So, tama naman. So, dito siya. So, ibig sabihin, itong katapat niya ay so, yung negative 5. And then, ito ay 3. And then, next. So, yung focus naman, so, paano malalaman kung nasan si focus? So, di ba guys, ang layo ni focus, ito yung vertex, di ba? So, gano'n ulit kalayo si focus? So, ang layo ni vertex kay focus ay A. So, kung titingnan nyo guys, given na ba tayo ng A? Okay, meron na tayong A, no? So, A is equals to 3. Pero, kung isipin nyo mabuti, so, saan nga ulit nag-open si parabola? So, upward daw. So, pag upward, yung opening ni parabola, so, ibig sabihin, nasa si focus? Nasa loob niya. So, yan. So, dapat, sa pataas nyo, ipa-plot si focus. So, ganito guys, para hindi kayo malito. So, ito yung vertex natin. And then, ito yung focus. So, ibig sabihin, opening to the left. Kung ito naman si focus, opening to the right. No? And then guys, so kung kabaliktaran naman, so kung ang given is open upwards, so ibig sabihin lang nun, yung focus natin is nandito. No? Yun, wag malilito. And then kapag ang vertex is nandito pa din, and then yung focus is nandito, so yan, opening, pababa. So yan. So based dito, so opening, upward siya. So ibig sabihin, yung vertex natin is malalakit natin anywhere dito sa taas, no? Okay. So ang focus natin is nandito. So ano kayong coordinates niya? So, paano kaya malalaman yun? O sige, try natin yung natin. Yung method natin, no? So, magsisimula tayo sa vertex. And then, mag-move tayo ng ilan? Ng 3, no? So, isulat natin si vertex. So, meron tayong 3, negative 5. So, pag nag-move ka ng 3, pataas, ano ibig sabihin nun? Saan ka ba mag-move? Sa X o sa Y? Di ba sa Y? So, ang gawin natin, itapat natin si 3 or si A. So, di ba A? Tapos, plus, kasi pataas, no? Pero di ba guys, ang A natin ay equal sa 3. So, ano magiging coordinates ng natin, ng focus, or itong yellow na to? So, coordinates niya ay 3, negative 2. So, yan. Meron tayong focus. Yan. Next. So, sulat na natin si or i-graph na natin si parabola. So, ito yung equation niya. Meron tayong x squared minus 6x minus 12y minus 51 is equals to 0. And then next, directrix. So, gano'n kaya ito kahaba o gano'n kaya ito kalayo kay vertex? Guys? So, di ba ito ay negative 5, no? So, itong katapat na itong vertex na to. So, gano'n nga ulit kalayo itong vertex na to, dito, sa point na to? So, ang layo niya din is, A din. Tama, di ba? So, itong point na to, is malalaman natin pag nahanap natin yung coordinates. So, itong value na to, malalaman natin, no? Kapag nahanap natin yung coordinates na ito. Itong point na to. So, okay. So, ito ay A din. Tama, di ba? So, A siya bumaba. So, ganito lang din ang gagawin. So, okay. Dito tayo magsisimula saan? Sa vertex. So, ang coordinates ng vertex ay 3, negative 5. And then, sabi daw dito, mag-move tayo ng A, pababa. So, ang gagawin natin is minus, no? Minus sa Y. Tama, di ba? And then, minus A. And then, yung A natin daw is equal saan? Sa 3. So, magiging ano yan? So, ito magiging 3,
comma, negative 8. Okay. So, ang coordinates ng point na to is 3, comma, negative 8. So, ibig sabihin, ang x niya katapat ay si 3. So, tama naman. And then, ang katapat niyang y is negative 8. Tama, di ba? Okay. And then, di ba, ang directrix is ganito, ay itsura niya. So, yan. So, sa nag-intersect si directrix, di ba, sa y-axis, no? And then, yan. So, therefore, y is equals to saan? So, kung saan ba siya nag-intersect? Di ba sa negative 8? So, yan. Ito na yung equation ng natin, directrix, no? Guys. So, guys, tatandaan para hindi malito kung nasan ba si directrix, ganito. So, ulitin ko lang din yung sinabi ko kanina. So, di ba, ito yung vertex. Tapos, ito si focus. So, ibig sabihin, yung parabola is pa ganito. Tama, di ba? And then, kung dito si focus, so, sabihin natin, ito yung gitna lagi, no? So, ibig sabihin, andito si directrix. So, paano naman kaya, sir, pag andito si vertex and then andito si focus? So, ibig sabihin, andito si directrix. And then, kapag ganito naman, kung andito si vertex and then ito si focus, so, ibig sabihin, andito si directrix. And then, kung andito naman si focus, andito naman si directrix, no? So, yun, tatandaan. So, for the axis of symmetry, no? So, ito yun. So, saan kayo nag-intersect si axis of symmetry? So, yan, kung titingnan nyo mabuti, nag-intersect siya sa 3, no? Or sa x-axis. Tama, di ba? And then, saan specifically, or saang part ni x-axis siya nag-intersect, di ba sa 3. So, therefore, ang equation ng axis of symmetry natin is x is equals to 3. So, yan. So, yan, next, hanapin daw natin yung latus rectum endpoints, no? So, paano kayo mahanap yun? So, yan, based dito, ang sagot daw is negative 3, comma, negative 2, and then 9, comma, negative 2. So, ito daw yun. Ito yun, and then ito yun. So, paano kaya ito napalabas, sir? So, yan. Ito yung technique natin, guys, no? So, alamin muna natin kung gaano ba kahaba yung minove na itong focus na to papunta dito sa coordinates na to. And then, itong focus na to papunta dito sa point na to, no? So, yan. So, ito ay gaano kahaba? 4A. So, yan. Tatandaan, 4A kahaba yan, yung latus rectum, no? So, kung 4A yan, so, ang A natin ay 3. So, 4 times 3, magiging 12. So, itong buong to is 12, no? So, ibig sabihin, yung i-move ng focus papuntang point na to is 6. And then, ito din ay 6, no? Sige. Ilagay natin dito yung focus, no? So, meron tayong 3, comma, negative 2, no? So, hindi natin gagamitin yung vertex, no, guys? Yung focus. Kasi, ito yung katapat niya. So, ito yung focus natin. So, ibig sabihin, yan, ito yung isang end ng latus rectum, and then, ito yung isa pa. No? So, hinanap natin is kung ano ba siya. Kung ano ba yung coordinates niya, and then, ito din, hindi natin alam. No? Pero, ang alam lang natin, so, ang i-move natin, pakanan, and then, pakaliwa is, gaano haba? 6. Tama, di ba? Okay. And then, guys, saan nga ulit tayo mag-move? Sa X o sa Y? Kung, yan, pakanan and pakaliwa. Siyempre, ang magbabago is si X. So, ang gawin natin, itapat natin si 6. Itong 6 na to, dito sa 3, no? Ba't siya itatapat sa 3? Kasi siya yung X. Yan, 3. Yan, tapat muna natin si 6 and then negative 2. And then, dahil pakanan, yung minove neto from focus to point na to, isang point ng latus rectum, so plus, no? Pagpakanan. So, ang coordinates neto daw ay, so 3 plus 6, so magiging 9, comma, negative 2. Sige. Next, so dito naman tayo, so ganun pa din.
So, di ba, ang move niya pa din kasi is x pa din. And then, ang tapat natin yung 6, no? And then, negative 2. So, dahil pa kanan, ang i-move natin, so, minus. So, negative 3 minus 6 is negative 3. Tapos, yung 2, yan, negative 2. So, yan. So, ito na yung coordinates niya. So, yun. Natandaan. So, ganun lang.